paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito? DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbanggal daw bigat katakayami na po. Maabig kakabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yamang imparuntal na sari balita isitan komentaryo ni paakarat sari matuan. Liknay Balay! Agula na Martes nata nataten tanagagik petsa 2 sa bulan na Setyembre taon 2025. Nakaulop na nakaantabay nilang ulad Liknay Balay. Saring magteryoran kapaborito magteryon lingkor. Kapaborito RJ Jimenez always at your service. Tansay magteryon lingkor Joseph Kanilang Bacani. Siyempre kaulop kantabay tima the technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal. Mayamyam so tiyempo at atang tanagagik tan medyo ang butol sa panahon at sayay panoy in loob na bulan na Setyembre. Balatang putang iray balita agagik nagkalalula at national at atang tanagagik unaan tini. AI so gangan ng DPWH Secretary, newly appointed Secretary na sa Department of Public Works and Highways partner, Agkanaoran. Good morning. Good morning. No. Traffic. Traffic. Dalan mo may banggaan, saksakbay. Ay, di manad ken. Gayaman. Gayaman. Motor tan tricycle, kaya ingat po. Motor tan tricycle man sir eh. Oo. Gay may motor. Agay-gay ito. Sa anong nangkon ay manok ni kapaborito Jay. Amay antamay harang to may taytay. Atangab. Medyo kumpel. Hindi may atapyasan. Tapyas. Atapyasan. Simento laman pero atapyasan eh. At ayagi kung ko gele sakbay na sign aksidente kanyan atay kakaloob trabaho tan kasusumpat atatong tanagagik ang gapoy ganatan ditan. Yes, correct ka dyan. Tanong aksidente ka, mas lalo abala. Ay, sigurado tan. Kanyan side tip, mansakbay kayo. On. Tawalara may maganat, late la. On. Pero sa resulta, ayag aksidente. So, siyempre, dyan panasambot yo. Lusot kila lusot, paspas kila paspas, ang gadnaani, ag kila magkapamprino, nilawan kila. Mas lalo. Abala.
naabala kayo. Gauntan. Kaya noon tan ira, may kinlabat. Hinay-hinay. Kalna, hinay-hinay. Gauntan Madam Marivic Aguares Quinto. Yung masaabay si Madam Marivic. Good Hoy, morning. good morning, Madam Marivic. At sa kwantailanti, ang putang sa saray issue, the national. Nagkalalula at saya ni. So, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy issue at saya so flood control projects Oh. na sa bansa tayon Pilipinas. Mangkigtot lara may kontratista lokal, ha? Gaya. Wala ra may makakasolo singa ngaran pulabat. So nabibitla. Oh. Dasaray distrito. Diyan Pangasinan kapuma niya bitla. Pero wala may So far. sumbungan ng bayan, ha? Oo. Tan So far. 888. Baka paimbestigahan da kayo. Nani bitlan taratan. Yes. Di tanod second district. Walay singasaksakaya mo ngaran, ha? Mat. Oh. Ane, that gangan ng Presidente BBM at kinang Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sa igawon ta, linisan to from top to bottom. Uy, Ah, hindi yan engineer, ha? hindi siya engineer. Pero matibay yan sa panahon pa ni Presidente Duterte, 'di ba? Ano ba Yeah. yung sa ano ba siya sa COVID? Sa COVID, sa COVID yata eh. Kaya believe ako diyan. Hmm. May siguro may paninindigan yan. Yan. Actually, wala ni si katod land transportation, Oh, 'di ba? DOTR. Mhm. Wala yung iken, yung pakulong to na abogada. Oh, Un. abogada? Yes, tama abogada. Sige na to, tinalapos to may traffic enforcer. May traffic Oh! enforcer, binmitin at sa may hood. Okay, porque abogada. Oh, Natan, Anta inakalanday. tuloy, apilay. Pilay. Mm, Inakalanday lifetime. Agdala na lisensya. Plus, siyempre, arapon to ni may kaso to. Disbarment siguro. Wala ni man, siguradong man. Agil man niya, kin, mamasimsuli na to. Bi pa ni man. Biin ako. Ay, nako. Oh, so Ngayon. ito na siya ngayon. Ito na siya ngayon. Oh. Nasa DPWH na po siya. At jadda pilpli, meron ago labat. Yan, pansirbito, DPWH, antiginaw to. Submit your courtesy resignations. Sa mga undersecretaries, assistant secretaries, division heads, regional directors, Yun! at district engineers. Yun! Sa buong So bansa. pinagsusubmite ng courtesy. Courtesy Oh, resignation. pero pagka yung courtesy resignation naprubahan, ay. Wala so, na kayo. Wala na. By good na kayo. By good. Ay, naku. Sino kayo matitira? Ha? Ano kaya nalisen? Ha? Alisin Alisin. o baka lilipat lang, hindi. Ay, Alisin. wag naman sana kasi Oo. ang masamang tinapay, Ihalo mo doon. ihalo mo sa magandang tinapay, Ay. magiging masamang tinapay. Naamag na. Oo. Ilaw mo na, di Kaya, naamag yamin. correct. So, Para- naamag, alisin. Yun, para hindi na madamay ang lahat, alisin mo na lang. Yun. Oh, di ba? Ay. Ito pa, ang babala ni Secretary Vince Dizon. Oh. Magkakaroon ng lifetime blacklisting. Oy. Oy, sa mga Oy. contractors na responsable sa ghost at substandard infrastructure projects. Oy, like that. Gusto ko yan. Biro nyo, 28 na luxury vehicles. Tapos 4 ang anak. Ay, nako. Hindi Samantalang yung iba ni bisikleta, wala. Oy! Ay, na-high blood na Nako. ako, kapaborito Joseph. Kasi, sino ba yan? Believe din ako kay Jinggoy, ha? Sige, mamaya. Ito pang mas malupit, kapaborito RJ. Hindi na kayo bibigyan ng due process. Wala ng proseso, walang investigasyon, automatic, blacklisted for life ang mga kontraktor at may kaakibat na kaso at lahat na makukuha nila ay ipapasa sa independent commission Oy! na itatayo ng Pangulo. Gusto ko yan eh. Oh. Pati yung district engineer. Huwayakin bakit? O, dito na lang. Yung mga alam natin na mga kontraktor, bakit sila lang? O, may bidding, may procedure para makapasa. Pero ba't sila lang umiikot lang sa 2, 3?
Yun na nga, At yung nakapagtataka. napakaraming proyekto, Hmm. inapupunta sa isa. Mm. Anong nangyayari? O kaya ginagamit yung kontrata. Sige nga. So, dapat isama yan ni Secretary Vince Dizon. Baka yan yung sinasabi ni Congressman Abante. Oh. Di ba, na-interview siya minsan? Oh. Ang sabi niya, my contractor. Oh, may Contractor. ano contractor niya? Oo, ibig sabihin, may sarili silang mga kontraktor. Nako. Kaya iisa, dalawa lang ang namamayagpag sa kanilang mga proyekto sa kanilang distrito. Oh. Yun. O kaya ginagamit lang ng nanunungkulan. Hmm. O sikat ani AAA ka kaya pasok ya lisensyam usaran mi a. Hmm. Oh, kaya dapat pero hindi ako pabor sa there's no more investigation. Imbestigahan nyo din. Kasi baka ginamit lang. Oh, 'di ba? Nung buhayang politiko. Pwede. Sino man 'yan. Sabi nga natin kapaborito, Oh. Jay, umpisahan nyo sa grassroots. Pero dapat hanapin nyo rin yung buhaya. Oh, Diba? dapat lang. Hantingin nyo rin yung Yes, buhaya. Oo. Na andyan sa likod ng mga maliliit na mga buhaya rin. Oh, kasi kung minsan Agonta na. daw hindi mapaindihan dahil may contribution nung eleksyon. May listahan na si kaibigan kong Sao. Oo, O meron dahil di ba na. meron nagsusumiti ng SOSE? Yes. Tapos meron siyang listahan kasi yung SOSE, yung Statement of Contribution and Expenditure, nandun kung sino yung nag-donor o contribute. Actually, 31 na contractors Mayroon na. yan. Identified na sila. Oh, yes. So I like that. Ito pang pinakamalupit. Mm. Biruin po ninyo, isang DPWH engineer, kaya niyang matalo sa kasino ng 300 million pesos. Oh, siyempre naman. Siyempre naman. Sabi ni Senador Panfilo Lacson. Oh, yung pa Pero- nagsaboy ng pera-pera, nung libo-libo, busanli, nung birthday niya, Grabe. nandyan pa rin, namamayagpag pa rin, Grabe, kapag 300 Ay, nako. million kaya niyang ipatalo sa kasino. Siguro may report na rin dun. Ha? May report na rin Oh. sa kanyang lifestyle. Parang ganoon. Oh, so magsusubmiti sila ng Courtesy courtesy resignation. resignation. Hanggang Oh. kailan kaya ang umpisa? Kasi alam mo, Oh. balikan ko lang yung engineer na nagpatalo ng 300 million. Doble ang kaso nun. Di ba may gun sa DILG? Oh. Lahat ng mga Ay, yung government, bawal. bawal pumunta sa mga kasino, sa mga pasugalan, hindi ho ba? O, di ba may Oh. yung patay na hindi sa pakakugip ay pakabitla, yung babae, di ba? Controversial, LTO ata yun, Oh. nakaupo Oh. na nagkakasino. Ay, nako. Ito, pakinggan po natin si Secretary Vince Dizon, ha? Sige, Sa sige. kanyang mga babala. At saka pakinggan Ha? ninyo, mga kontraktor. Oo, ito, para hindi po kayo mapasubo. Ito, pakinggan natin si Secretary Vince Dizon. Yung mga ghost project at substandard project. Kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately, kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB.
narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga samang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi all over the country. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang naguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Ayun. Ha? Sana dalangin ko, partner, Hmm. na hindi na madagdagan si Sao. Hindi na madagdagan. Mhm. Oo. Sana hindi sa ulang. Hmm. 'Di ba? Ay nako. Kasi yung pickup, yan yung alam ko diyan, yung bibigay ng accreditation. O kaya yung mga contractor, Philippine Construction, ano ata yun yung nabanggit niya. Pero talagang may ghost project Pero nare-release yung pondo Yun ang Nasaan yung audit? nakapagtataka. Nasaan ang inspection? Yun ang nakapagtataka ka, Paborito Jay. kaya Kasi maraming meron naman sangkot tayong yan. commission on audit. Maraming sangkot dyan. Paano Sa bang ghost proseso? project. Paano bang prosesong ginagawa ng commission on Oh, audit? dapat- Hindi ho ba ni-inspection Yes. din po yung lugar? Hindi sintro sa DPWH ako. Ngayon, may utos ang commission on audit. Inatasan po ng commission on audit ang Performance Audit Office na magsagawa ng masusing pagsusuri sa flood control projects ng pamahalaan matapos namang patuloy ang pagbaha sa Metro Manila at mga Oy! kalapit probinsya. At saka imbestigahan din ninyo yung mga nakatalagang auditor ninyo sa mga proyektong yan, lalo na sa ghost project. Ay nako. Kasi yung substandard partner, talagang ginastos yung pondo. Kaya lang tinipid yung materyales. Materials. Kasi alam mo na, pisay-pisay. Anong nangyari? Gumuho. Pero ang worst, may guni-guni lang. Bakit napermahan? Yeah. Bakit na-release yung pondo? Yun. Yung substandard, may physical makikita ka talagang tumayo Oo. Kaya lang substandard dahil Substandard. tinipid. Okay yun. Okay yun na siguro may mga acceptance o perma dyan, tapos ang project na singil. Pero may guni-guni paano niya pirma ni Ramay voucher Lante. Ano yan? Maraming magikero dyan? Ay, Maraming nako. magikero sa gobyerno? Magic hand, yung alam yung mga perma, parang ganon. Oo. Baka ganon din ang ano nila dyan, ang palusot. Oo. Hindi ko naman pirma yan Kunwari, pinakitaan ng natapos ng project. Tapos, maya-maya, nawala na yung project na yon. Pagkatapos mapirmahan. Nako. Ang dami ninyo. Ay, susilis. Nako. Kaya yung narinig ko kahapon, na-high blood ako. Kaya na-high blood na rin lahat ng senador. Halos high blood. Doon sa pagtatanong sa mga kontraktor. Biruin mo isang kontraktor, siyam yung kanyang construction firms, nakasali sa government projects. Nako, so ang dami niyang naipalisensya na construction firm. Tapos baka yun din ang nakikipag-bid. Disulo niya. Pero ang nakapagtataka, ito ano ba Kapaborito Jay, ang sinabi niya, wala daw silang backer. Kahit palaging nananalo sa bidding ang kanilang kumpanya. Wala daw silang nakakausap sa DPWH. Nako. Nakikita lang daw nila sa PhilJeps. Nako. Bakit? Hindi ba alam ng mga dapat imbestigahan ninyo, mga senador, yung kalakaran sa PhilJeps, sa bidding. Na tatatlo lang ang umiikot na kontraktor diyan. Para masabi na may nangyayaring bidding, yung iba salor. Alam mo yung salor? Ikaw, nakuha mo, kaming dalawa ni engineer,
Nixon, bigyan mo na lang kami. Mm. O, sa'yo na. Mhm. The next project, ako naman. Pero yung isa nga na nababanggit, halos pangalan niya lahat yung nandun sa distrito. Siyempre, siyam na construction firms. Ay, Iba't nako. iba ang pangalan. Siyempre, malaki yung chance na makapag-bid ka, paborito, RJ, Mhm. na marami rin siyang, imagine 400 lahat ng mga proyektong nakuha niya sa DPWH. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Mm. Kaya there's no reason, hindi ako nagtataka kung bakit meron siyang maraming luxury cars. Ay, socialist. Pero kayabangan na rin po yan. 28 yun. Oo. Nako. Dati 40 plus. Pero inamin niya. Ha? Ngayon sabi niya 28 na lang. Binilang pa niya eh. Mm. Talagang, Pero kahit 28 yan. Oo. Imagine lahat yun magagamit mo. Tapos 28 divided by 4, that is 8. Oh. 8 times, 3. Hmm. So, pag-apat, 24 divided by, 28 pala yun. Divided by 4. Pag 5, pag 24, di ba? 5 na sasakyan plus 8 to 7. No? Grabe ano? Parang 7 ang isa. Grabe. 7 ang isa. Ang isang anak, ang gagamitin 7. Pagpalagay mo na yung Nasa 4 sa sakyan. kanya. Oh. So yung 4, hindi, sabihin mo ng divided by 5. Kasi sa kanilang mag-asawa din yung o di yung 25, tigli 5 na sila. Nako. May extra pang 2. So kahit anong color coding yan, di ba? O number coding, lusot sila. Lusot Dami ng pa. sasakyan eh. Nako. Mga pa, ang kable pa. Tapos nako. nakabali lang dahil sa payong. Mapapahay na ko ka na lang kapaborito, Ajay. Yun eh. Nako. Anyway, magbabalik-balik na ibalik. Kaya rin na sa rin pakabatan pa imano, malalapanid sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence.
Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Tanging ikaw ang katabi. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ay bali at atin talagagi kalas 8:05 oras na natin. Kaulot kantabi ni siyempre sari magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magturiran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Nanay Conching, Ditanad Barangay Basing. Ontan matad kindan na are-arom niran single ladies na Barangay Basing, Nanay Bihing, Madam Perla, Kagawad Esperanza, at si Madam Ja. And likewise, hello and good morning kay Engineer Rodolfo Dion. Yes, Good good morning, morning. sir. Ay, kape-kape. Yan. Alam mo, pagka may atisnaan, may walay mantyan at lugar mo, sigurado, yung kilala mo, kilala ko, maalis na yon. Tatanggapin nila yung courtesy resignation. Courtesy resignation. Dito kaya sa Pangasinan, sino kayang tatanggapin yung courtesy resignation Nya. na mga district engineer? Siguro doon sa mga lugar na may nagkaroon ng aberya, ano ha? Pwede. Yung mga sumasakop. Doon sa kaya mamprepara kilay ang mambalkot. Ako, Diba, kasi- hinihintay ko rin kapaborito Oo. Di ba lahat, di ba? Yung sinabi mo, lahat. Lahat. Ng district engineer sa walang buong exempted, Pilipinas. Walang exempted. Kaya Walang dito exempted. dito natin masusukat kasi may mga nangyari dito sa Pangasinan. Kung mananatili yung mga district engineer diyan, hindi ako maniniwala kay Kanino? Secretary Vince Dizon. Vince Dizon. Ay, sa gabay may ibaga. Oo. Lahat yan may bahid ng dumi. May may Issue? nangyari Di ba? Yung lugar, dapat doon nila titingnan. Ito. Saan ba nangyari itong Agnay? Sinong nakakasakop nito? Sana doon ibase. Kasi At di ba? may rest ep sa likotur. Ano ibig sabihin nun? The thing speaks for itself. Yes! Oo, di ba? Yeah. Kung damay yung, saka ganito, kung damay yung district engineer, yung sumasakop naman na region, damay na rin. Damay na rin. Para malinis. Kasi under his watch eh. Kasi so sabi nga nagkaroon ng kapabayaan, yes. parang ganun. Dahil sabi nga natin, not all. Di ba? Yes. So, may mga kilala din tayo na mga district engineer na talagang nakakaroon pa nga ng award dahil sa kanilang mga trabaho.
Like si wala, retired na si Engineer Dion. Di ba? Kilala natin yan Yes. Yung nagretiro ka na, may extend pa. Galing ka sa isang distrito, makakabalik ka pa doon. Talagang yung trabaho mo, the best. Yan. Di ba? At saka talagang- Kaya sinasabi natin, not all. Talagang pinag-aralan. Oo. Pag sinabing hindi kinakailangang mataas ang daan Oo. because that is tantamount to economic sabotage. Di ba? Alam niya, i-recommenda yung ganun. Baka hindi natuloy ang kung siya yung nandyan. Ano sasabihin niya? Oy, pag-aralan niyo yan. Tayong masisisi dyan. Ako nga natatawa na lang Paborito Ajay. Kasi nag-commute ako ngayon. Napansin ko, dito sa Dagupan mayroong daan na ginagawa rin, pero hindi pantay doon sa daan na ginagawa. Mas mataas pa ng konti. Sabi ko, bakit ganito? Hindi na sinabay. Hindi na lang pantay-pantay lahat. Hindi na pinares. Oo. Bakit? Ay, nako. Sabi ko nga, ito na ba talaga ang itsura ng Dagupan ngayon? Parang roller coaster mga daan. Nako. Saka ito, sabi niya, district engineer yan na nakakasakop kasi less than 50 million. Tama naman. Dahil pag ang pondo more than 50 million, region na. Region na. Pero yung mga iba na nabanggit ng mga proyekto, mga 45, less than 50 million. Sigurado yon. May say yung district engineer doon. O kaya ang gagawin nila para hindi naman may gulpian, atadoon. Kaya nga may phase 1, di ba? Phase 2, phase 3, mga ganon. Yes. Para kasi pag sasabihin nila yung pundo, may mataas na. So, diyan mo lang mahalata, Paborito Joseph, kanya-kanyang diskarte yan. Di ba? Ngayon, apakulso diskarte, abunyag. Nako. Siya nga pala, binabati ko yung mga taga Barbert Salon for men and women. Para hindi na kayo masyadong maingungot sa mga issue. Kung minsan, dapat magpaganda rin kayo. Huwag niyong kalilimutan magpaganda. Ito, may nagpadala sa atin. Noong 2025, merong 48 na mga flood control projects sa Tercero Distrito. Tercero? Tercero Distrito. Wala pa yung segundo distrito. Wala pa. Naku. May namamayagpag na kontraktor daw dyan. Nako. Noong 2024, 21 yung flood control na sa third district. Sa third district. And then noong 2023, 52. At saka noong 2022, 12. So, pag susumahin natin lahat yan. Flood control? Flood control. There are about 133 flood control projects sa third district only. Ito, nagpadala sa atin ng report. Dami Saan kaya ginamit ito? 133. Pwede bang makahingi ng report? 133. So, ibig mong sabihin, super dami. Dami bang mga dito, yung mga malapit sa ilog, nilagyan lahat ng dike? Parang ganun. Construction of slope protection works along Agno River, Barangay Gulo, San Agno Carlos River. City. Okay. Construction of flood control structure, Barangay Malimpag, Malasiki, Pangasinan. Ang contractor, Mighty Way. Ang contractor nung una, Alcel. Okay. Construction of flood control structure, Barangay Aliaga, Malasiki, Pangasinan. Josmac naman ang contractor. Construction of flood control structure, Barangay Talus Patang, Malasiki, Pangasinan. Mighty Way. Construction of slope protection structure along Agno River, Barangay Maliwer, Bayambang, Pangasinan. Mighty Way. Pansinin mo yung mga pangalan ng contractor. Construction of slope protection structure along Ingalera River, Barangay Kawayan, Bugtong, Malasiki. Gigi Garcia Construction. Construction of slope protection structure along Angalacan River Bank, Barangay Piasto, Barangay Poblasyon, Mapandan, Pangasinan. Gigi Garcia. Construction of slope protection structure along Ingalira River, Barangay Kabatling, Malasiki, Pangasinan. Ang contractor, Mighty Way.
Construction of flood control structure along Agno River, Barangay Manambong Norte, Bayambang, Pangasinan, Josmac Builders. Construction of flood control structure along Ingalira River, Barangay Ano, San Carlos City, Josmac Builders, Kapaborito RJ. Construction of flood control structure along Ingalira River, Mabubuya Ingalira, Barangay Inirangan, San Carlos City, Josmac Builder. Construction of flood control structure along San Juan River, Agdao Section, San Carlos City, Josmac ulit. Hindi natin nababanggit yung amount, ano? Mhm. 20. So, ang dami niyan. Oo, Nako. ito So, milyon-milyon din, ha? Milyon-milyon. Parlasan mo para tay kinay. Talura, so kontraktor. Singa, Parlasan Talamat. Oh, Maganda, ay, naku, pawilan hindi, pa. pagka inulit mo yan, Oh. ubusin tayo ng oras. Kaya yun na lang sigurong mga so yung figure is 33 projects. 33, nako, Oh. dami. Flood control projects lahat yan. Dami. Tapos yung kontraktor na nakikita mo is Mangilan-ngilan lang. tatlo lang ata. Oo. Tapos yung amount is Milyon-milyon. parlasan mo, Pigara. May The most- ba siya sa 50? The most is kwan. Ang pinakamalaki is 42 million. Oh, so Oh, distrito 42 yan. million. Yes, distrito distrito lang yan. Oo. Ay, meron pang 47 million. Oh, basta hindi lumagpas sa 50 million. Distrito yan. Distrito, yes. Oh, so sinong mag-implement? Sinong mag-supervise? 'Di ba? At sinong nakakasakop? Yung ng mga question diyan na dapat imbestigahan. Hmm. Oh, sinong may-ari nung Agaygay na sinong kontraktor, Ah, 'di ito. ba? Oh. Segundo distrito naman, kapaborito. Segundo Jay. distrito. Sige ito. nga. Dami ha? Ito. Construction of river protection, Barangay Buer Aguilar, Anori Construction. Anore Construction. Construction of river protection, Barangay Tampak Aguilar, Anore Construction. Anuri ulit? Anore ulit. Yung unang amount, 96,500,000. Ano yan? Region. 96,500,000. Puro 96 million na to, uniform. Yung Okay. isa, yung pangalawa. Pangatlo, Hindi, yung pangalawa. construction of river protection, Barangay Tampak Aguilar, Anori Uy, Construction. huwag kang bastos. Bakit? Ano yun? Barangay yung sinasabi Tampak. mo. Tampak. Oo. Number 3. Construction of river protection along Agno River Basin, Barangay Poblacion, Anore Construction. Anore? Anore. Number 4. Ano may-ari kaya niya? Construction of river protection along Agno River Basin, Barangay Poblacion. Contractor, Anore. Anore ulit. Another one, construction of Ano yung riverbank. amount yan? More than 50. More than 96 million eh. So ano yan? Doon sa region yan. Ito. Galing niya, ha? Construction of river protection along Agno River Basin, Barangay Poblacion, Anore ulit. Another one, pang-5, construction of riverbank protection along Agno River Basin, Barangay Kabayawasan, Bugalyon, Anore ulit. At ang pang-6, construction of DPWH Pangasinan, 2nd DEO Government Center, Barangay Pangampisan, North, Lingayen, Pangasinan, Bersons Construction and Trading naman. With 47 million. So, sa district ito. District. Kaya yung sinasabi na pag district may sikat na kontraktor. Engineer, good morning. Iisa ang contractor, uniform amount. Yan. Ano yun? Yes. Papansin nyo Bakit? Pero pagka yung more than nga, isa region. Pero yung list done sa district. Sa district. At sino yung dyan sa Pangapisan? Sa Pangapisan? Oo. Tignan natin yung sa Pangapisan. Ano yung Berson? Berson. Construction. Kilala mo to siguro. Berson Kilala ko. Berson Boss, good morning. Yan. So, yun. 47 million. Sa segundo distrito naman ito, mga kapaborito. Ngayon, dito naman sa ating lungsod ng Dagupan,
karuman at atang tanagagik, but before we go to that, kumikilos na rin po pala ang ombudsman. Nag-create na rin daw sila ng special panel of investigators to investigate the anomalous government flood control projects. Ha? Oh. Ombudsman? Yes, ombudsman. Pag ombudsman, pwede Ito na yung yun. mga private citizen. O kaya sakop lang niya is mga government officials, Pwede kapag mga lingkod ng bayan. Pwede rin ang pribado? Hindi Pwede ata. rin for as long as may participation sila or Oo. partners sila. So, under that principle, Kapabrito RJ, Okay. dahil na meron silang kontrata at parang na-connect na. Aki-connect ira. Parang parang- kuryente la. Yes. Oh. Parang sa pool na rin sila. Okay. Mm. So, pursuant to Article 11, kanto dyan, Section 13 of the 1987 Constitution of Ombudsman the yan. Philippines and Section 15, Paragraph 1 of Republic Act number 6770, otherwise known as the Ombudsman Act of 1989, which mandates the Office of the Ombudsman to investigate motu proprio any act or omission of any public official or employee, office or agency when such act or omission appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. A special panel of investigators is hereby created to investigate the anomalous flood control projects of the government, both local and national. Bago may tuloy. Pag nakalusot pa, yung mga talagang kumobra dyan ng limpak-limpak na salapi, sa kabila na ang dami nang nag-iimbestiga, wala na. Nakusbula so bilib ko. At gobyerno ya in charge. Paluroy mo katan, ni tanlay mismo si Secretary Vince Dizon, ni tanlay ombudsman, ni tanlay BIR, lifestyle check, makalusot ni ratan, nga pala. No makalusot ni... At dakalya mansapit, at kalukuan, at makalusot nira, nga pala, syup man yung bilibay. Wala na. Wala na. Ngayon, Ay, socialist. dyan da siyudad na Dagupan, karuman, agawa so sa may regular session. At imalagay si Councilor Dada, tawalaman so sa may proposal to. Wala actually may privilege speech to Kapabrito Ajay. Hindi pa rin siya nagsasawa. Hindi talaga yun ang kanyang paninindigan Hindi sa kasi, ngayon. di ba palaging sinusupalpal? Parang ganon. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Maproba man o hindi, at least pinapakita niya na siya ay may aga mamueng. Of course. Nasabi, agamambutaw na irungan. Talagang lumalaban pa rin. Lumalaban pa rin siya. So, okay. Ito po yung kanyang naging privilege speech kahapon sa Sangguniang Panglungsod. Pakinggan po natin. Magsasalita po sa privilege time ang kagalang-galang na konsehal Dada Rina Macalanda. The recognized Councilor Rina. Okay. Magandang hapon po, Mr. Presiding Officer, at sa ating mga kasama po dito sa Konseho. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay gusto ko pong batiin at purihin syempre ang ating kasama dito sa Sanggunian, si Councilor Joey Tamayo po, sa kanyang ipinasa or ipapasa. Naipasa na ba? Ay, hindi pa. Ipapasa na resolution na pahintulutan po ang ating City Legal Officer, Attorney Aurora Valle po, na magsampa po ng kaso laban po sa mga kontratistang nag-iwan o pinabayaan ang mga proyekto ng ating lungsod. So, wala yung taong papalakpakan natin mukhang nag-CR. Ayan. Ayan po, palakpakan po natin siya. Palakpakan naman dyan.
Yan po, napanood ko po kasi na nag-conduct po ng committee hearing sa FB Live noong August 28, okay. Napanood ko kasi sa FB Live na nag-conduct siya ng committee hearing noong August 28. Kahit po bigla itong naputol, mukhang naputol siya eh. Pero para sa akin po, Ginoong Presiding Officer, ito po ay magandang senyales. Magandang senyales na handa po ang dagupan na imbestigahan at panagutan ang mga kontratistang involved. Ito po, alam po natin na sa balita, national TV po, ulit-ulit po natin naririnig ang issue ng katiwalaan po sa flood control projects sa buong bansa. Pero, mga kasama kong konsehal, huwag na rin po tayong lumayo. Andito rin po ang dagupan na may problema po sa pagbabaha. Simula po simula po 2016 hanggang 2025, may mga flood mitigation projects ang ating lungsod na pinondohan po ng DPWH. May mga natapos na, may ongoing, at may mga pondo pero hindi pa po nasisimulan. Gaya po ng sinabi ko dati, kahit wala man po akong staff, ay kakayanin ko pa rin pong magtrabaho sa abot ng aking makakaya. May hawak po ako dito, Ginoong Presiding Officer. Ito po yung listahan po na nakuha ko po sa website po ng DPWH. Ang mga listahan na po ito ay ipapasa ko po sa ating Committee on Infrastructure, sa aking pinsan, kay Councilor Carlos Reyna, para po magsilbing guide sa ating pag-aaral o investigasyon. Mga kasama, trabaho po natin bilang konsihal, simple lamang po, transparency. Dapat alam ng tao saan napupunta ang pera. Pangalawa, accountability po. Dapat may managot kung may kapabayaan. Pangatlo, oversight. Tungkulin natin na bantayan kung tama ang paggamit ng pondo. Kaya naghain din po ako muli ng liham sa ating butihing Vice Mayor Dean Brian Cua at syempre sa ating ginoong konsehal, Majority Floor Leader, Councilor Michael Fernandez, at syempre sa ating Chairman on Committee on Infrastructure, Councilor Carlos Reyna, at syempre sa ating SP Secretary Ryan Ravanso po. Ako po ay naghain ng letter patungkol po sa aking proposed resolution and ordinansa po na para maisama po natin sa susunod na agenda. Mr. Chair, kindly direct our OIC Secretary po. Wala pa po kami copy. Opo, yun po yung pinapakiusap ko sa inyo kanina, Councilor Michael, na dahil wala po akong staff, siguro after ng session, isa-submit ko yung aking liham and then yung proposed resolution and ordinance po. If you don't mind. Yes, the office will accept the letter. Kung wala pa naman pong inaabot today, no? Wala pa. Okay. May have a recess for 2 minutes? I prefer it be on record because katulad doon ng kanina, with all due respect kay Konsehala Dada Macalanda, she's mentioning things na pinag-usapan namin na hindi naman wala kami na pag-usapan na i-agenda. So I would prefer that it be put on record for transparency. Okay, that's good. That's a good suggestion, Councilor Michael.
The chair can ask Councilor Michael. May I request for a 2 minutes recess? Kasi I object nga because I want it on record with all due respect po, Mr. Presiding Officer. if you give me time po to get the letter and... Okay, for that purpose. Yes, for that purpose po, para meron na po kayong copy ngayon. Opo. But how while getting the letter, will you allow me to also air my side? Yes. The chair can ask Councilor Michael. Yung nilapitan ako ni Councilor Dada Macalanda, meron akong ibibigay na sulat sa'yo. Yes. Nasa na yung sulat ka? Kung Ay. mamaya, may I finish? And then I will entertain any clarifications if needed. So sabi ko sa akin ni Councilor Dada Macalanda, may abot siyang sulat sa akin. Ay, sige, asa na? Dali, wala akong staff. Tama naman, sinabi niyan, kinukuha pa. Wala pa akong kopya. Now, under our internal rules of procedure, which Councilor Dada Reyna Macalanda also knows, kailangan mabigyan muna ng kopya si City Secretary, ang Vice Mayor, tapos bibigyan ako ng kopya nila nung binigay mong draft. Then that's the time ipa-finalize yung calendar. Your motion earlier is in violation of the internal rules of procedure with all due respect. Wala pa kaming kopyang natatanggap. You're already requesting or directing the Vice Mayor to direct the Secretary i-agenda na. So that is not in accordance with our procedure. So at least nasabi ko yung clarification. So if there's any question you would like to ask, I'm more than willing to, if I know the answer. No, yun nga po. Ako po yung humingi So, ng recess pa tamang... ako? Yes. Okay, thank you. 1 minute, tapos na po yung 1 minute na recess na hiling. The chair can ask our floor leader, Councilor Michael. Or while waiting, we will proceed with the... We just like to ask on record, is there anything else that Councilor Dada Reyna Macalanda would like to manifest? Mr. Chair. The chair can ask Councilor Reyna. Siguro po dahil wala po akong staff, baka maaaring tulungan po ako ng mga regular staff dito para mas mabilis pong ma-photocopy yung aking letter. We have instructed the secretary na assist po kayo. Nabanggit na po natin to. Can the acting city secretary confirm that someone from the secretariat is assisting Councilor Macalanda? Tinatawagan ko po Wala si pa. Pancho, sir, para mag-assist. Where is... Ayan. So yan yung Mahirap naganap, din pag walang staff. Oo. So hanggang ngayon pala wala pang staff si Councilor Dada kaya hirap din siya na mag-provide ng kopya sa mga kasama niya sa sanggunian kapag meron siyang proposed resolution or proposed ordinance. Nonetheless, sa kanyang panghuling panawagan, Kapaborito Ajay, ito po yung panawagan ni Councilor Dada. Tuwing may baha, dagupan ng palaging tampok sa national TV. Dahil sa hirap na dinaranas ng ating mga kababayan, tayo ang bida sa baha. Kaya hindi na dapat tayo manahimik kwanto. Kayang panawagan po niya, huwag po tayong tumabi at manood lang, huwag po tayong manahimik, kumilos po tayo bilang konseho, bilang mga lingkod bayan. Para sa bawat pamilyang nalulubog sa baha, para sa bawat bata na hindi makapasok dahil lubog ang kanilang kabahayan at kalsada, para sa bawat negosyong nalulugi dahil palaging binabaha, karapatan nila na malaman kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. Mga kasama, kwanto gawin nating malinaw ang mensahe. Dagupan City deserves transparency, accountability, and fairness in every project. Maraming yung salamat gusto po, kong Kwanto, makita yung na-browse niya, yung kontraktor. Kontraktor, na sige. parang Hingi tayo sa isa kanya. or dalawa or kung may conflict. Kasi may nababanggit na kontraktor sa Dagupan na hindi natatapos yung mga proyekto. In fairness, wala na bang pundo o hindi tinapos? So yun ang mga imbestigahan. At saka bakit ganon iniiwan? Bakit iniiwan? At siya ba yung opisyal ng barangay? Isa ba yun? Sa nababanggit na kontraktor? Isa ba? Kasi magkapangalan? Pwede ba na mangontrata? Mga ganun ba? Yun. So, siguro yung nasa listahan baka pwedeng maka-request, Councilor Dada, ng iyong mga na-found out na mga Sige. Di ba, kontraktor? Hingi tayo ng listahan.
Para, di ba? Oo. Oh. So, in-expose na rin niya. Pero hindi sa kanya nagsimula yan, ha? Di ba napanood niya sa vlog na o kaya sa video ng isang konsehal din. Di ba? Oo. Kaya doon na siya nagumpisa rin. Or Ayun. may sinend sa atin dito na additional info kapaborito RJ. Yung implementing agency pala doon sa 2nd District na nabanggit natin, amounting to 96,500,000, puro Pangasinan 2nd Engineering Office. Pero pero 'di ba may diyan may regulasyon diyan. Sinong Region 1 Pangasinan 2nd District Engineering Office. Hindi kasi 50 million na ba? Malinaw yan, region. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Pakipaliwanag na lang po sa atin. Kung sino man yung nag-send. Kasi yan ang patakaran eh. Kaya kung minsan pag bidding less than 50. Or tanong natin sa DPWH paano naging ganun? Alam ko dyan, region yan. Paano naging ang 2nd Engineering District ang implementing agency? Na more than 50 million. More than 50 million. Kung nagkaganon, may dapat imbestigahan din. Di ba? Nako. Sasama ata sa investigasyon pa. Good morning po, Sir Joseph, Sir RJ. Gusto ko pong batiin ang happy 29th birthday ng aking anak na si Michael John Mendoza Solis. Love you. God bless. Salamat po mga kapaborito. From Sir Maxi Solis. Happy 29th birthday. At siyempre, basahin na rin natin ito. Katapian makapanpusak lako no. Tawag ng tawag si Romji. Pag nagdi-discuss Romji, don't disturb. Okay. Si Kwanto, gusto lang rin niyang bumati ng belated happy 46th birthday kay Father Mario Lito Ferrer ng St. Peter Parish Church, Sual, Pangasinan. Yun. Tapos, ano pang sabi niya? Happy birthday Nathan at si Madam Doña Juanita Ballesteros. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless. Yan, binasa na namin, Jerome. Pampasak ka la. Ay, nako. Ito. Commercial muna tayo. Nga pala, sige. Para tuloy-tuloy na. Para tuloy-tuloy na. Magbabalik po kami, mga kapaborito. Diyan naman po kayo. Narito muna ilan po ang mga paalala. Ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sonata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang Iren impormasyon? Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care.
Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:41 lahat natin talagagi kalupkan tabi ni Liknay Balay sa rimagtarioran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan sa magtarilingkor magtarion ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Siya nga pala, kapaborito Joseph pa, baka may nakikinig dyan at gustong magbigay ng kanyang mga liknaan din patungkol sa mga issue, feel free na tumawag yung ating mga landline. Ayun. Yes, oo. 0912-982-8609. Yan. 0945-183-4352. Ayan. Yan. Yun. At 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Yes. Yan. Oo. Kay Madam Cecilia Morante, good morning. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Good morning po sa inyo. Kay Madam Lynn Coronel, good morning din po sa inyo. Kay Mylene Alvaro, good morning. Uy, long time no hear. Good morning, idol ko Sir Joseph, Sir RJ, kapaborito, lugen ko pare taga Stanza, tan si partner ko Intoy Wapsun. Uy, kumusta na? Oo, nung eleksyon, mabubat. So, nata na bayang gawa. Bayag. Bayang, ganang palikas si Mylene. Ninay, dakol ni Renala talamot jay, kapaborito jay. Mansasbi. Informasyon Yes. Pangasinan 2nd Engineering District Implementing Office. Ito, mga implementing office. Pangasinan Engineering District, lahat ito. Silang nag-implementa 2025 infra year. Ito, widening of permanent bridges at Gibol Bridge along Mangaldan, Manawag, Binalunan, San Jacinto.
Ang contractor Alcel, ang pundo 52,107,420. Construction of embankment protection at San Fabian, RIS, San Fabian, Pangasinan. Contractor Mightway Construction and Supply, 14,405,482. Construction of riverbank protection along Aluragat River, Barangay Nalsian, Manawag, Pangasinan. Contractor Mightway Construction, amount 28,812,225. Yung nababanggit mo, second district, ano ha? Oo, second district siguro to. Kasi, kasi Mangaldan, Manawag. Fourth district. Hindi second district yan. Second Pangasinan Engineering District Yes, Office. yun. Pero Malinaw. itong district na to, fourth district. Yes, Okay. pero sakop ng second. Second Pangasinan Engineering District. Okay. So, construction of riverbank protection along Sinocalan River, Barangay Bacayao Sur, Dagupan City. J.G. Garcia Construction, 94,569,761. Construction of riverbank protection along Sinocalan River, Barangay Kalmay, Barangay Caraol. Mightway Construction, 48,020,133. Construction of riverbank protection along Sinocalan River, Barangay Pugo Chico. J.G. Garcia Construction and Supply, 48,509,834. And construction of road Tundaligan Baywalk, Mightway Construction, 24,009,994. Construction of road at Barangay Kapaway, San Jacinto, Mightway Construction, 4,753,078. And construction of road Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan, Mightway Construction, 4,752,934. Oh. Pero yung mga nabanggit mo, wala namang reklamo. Wala. Siguro ang tinitignan yan, yung mga namamayagpag na mga kontraktor. Kasi parang isa yung pumapasok sa ano ko sa pandinig ko na kontraktor. Sila yung nakakuha ng mga proyekto, di ba? Ibig sabihin, nasolo. Oo, pero yung nasolo. Nasolo nila, halos. Solo? Lahat Parang yung project. Nasolo nila, halos lahat ng project. Parang familiar yung solo. Bakit may nakapangalan Nasolo ba? ka mo. Nasolo. Sige, so ang siguro hindi kasama sa investigasyon yung mga pagkasolo, parang ganoon. Kasi ang tinitingnan ngayon ng investigating team, yung sana isama yung mga nakakasulo ng proyekto. Bakit? 'Di ba? Kasi ang tinututukan ngayon is yung mga substandard, mga agno flood control. Sana isama rin yung mga daan na substandard. Para tulad ng ito yung sa Tondaligan Baywalk. Yes, 'di ba may nagiba din diyan? Yan. Dapat isama yung mga ganun. Kaya nga ang sabi ko nga kanina, kung talagang magpupursige yung investigasyon at magsusubmiti ng courtesy resignation, magmula district engineer, regional director ng DPWH, siguro ang pagbabasihan diyan kung may mga substandard yan na mga ginawang proyekto sa kanilang nasasakupan. Why akin? Bakit? Kasi pag may substandard, nabiyak, gumiba, so therefore, hindi ka pwede dyan nung ginagawa mo dyan. Hindi tayo magtataka na isipin ng madlang people na apulakitan ka. Di ba? Soto correct. Soto correct. The impression na napulakitan ng kanilang mga mukha, dapat may investigation, may gumulong na investigation, at maparusahan
kung sinong dapat maparusahan Yes, oo. in accordance with the law. Oo, kasi ay, paano na agon sanok sulinawa na saray umbalay, madlang people. Sa may kwanta karuman, walay, di ba, makabumbang kalabat na bosan li, di ba? Kaya maraming ang napipikos no eleksyon, di ba? Wala nang sekder yung kanilang desisyon because of that bosan li. O, di ba? Tapos mababalitaan mo na may mga kapal subulsa na because of that people's money. Di ba? Anong sabi ni ni Senador Joseph? Na nabili mo yung mga sasakyan na yan? Di ba? At the expense of the people's money. People's money. So, nyalamat ka pa, Brito RJ. So, to correct the impression again, dapat malaman din natin kung sino ang nasa likod ng mga contractor na to. Oh. Bakit sila lagi? Wala na bang iba? Pero may nakausap ako, alam nyo, yung mga aliporis dyan, ng mga nanunungkulan, actually, sila yung gumagawa niyan. Kaya lang, yung royalty fee, mayroong kontraktor, kaya isa daw yung nababanggit dahil yun ang ginagamit. Siguro bigyan 2, 3, pero karamihan sila rin, yung mga lipores. Yun ang sabi nung nakausap natin. May reaction dito. Mag-iisip ka. Parang totoo, bakit nasusuloy? Ang lakas-lakas. Di ba? Baka malakas ka, lipores. Di ba? Si Alipores ang gumagawa. Pero ginagamit yung... Kasi mayroon yan pwede yan Yung royalty pay, yung... gagamit ng ibang lisensya. Gagamit ng ibang lisensya. Nako, tapos nakuha na nga yan yung proyekto. Tapos ipapa-subcontract pa. Paggagawa sa mga may alam. Yun yung definition ng subcontract. Hindi subcontract yung pagbayos ng lisensya. Ikaw yung direct contractor. So subcontract na naman nung ibang gagawa. So to complete the project, ipapasa sa iba. Yes. At nagiging substandard tuloy. Dahil may subcontract, hindi siya yung direct contractor, iba yung royalty pay, hiniram mo yung lisensya ng contractor, tapos ipapa-subcontract mo pa. Wala na, tumubo ka na, tutubo yung subcontractor. Ano mangyayari dyan? Wala na. Hindi substandard. Kaya ito yon Secretary Dizon. Ito yung dapat na by every district, may Neja, District 1, wala tayo agabaya proyekto. Siguro one at a time. Mga ganun. Siguro one at a time sugawan to kapaborito. Unahin muna niya wala yung mga involved sa ghost projects. Ay, yun ang talagang... After maunahan niya, matapos niya yung mga involved sa ghost projects, sa mga substandard projects naman. At saka kumatlo, yung mga nasusulodan. So to erase the impression na nasusulodan, kailangan maimbestigahan din at bakit nagkakaroon pa ng mga subcontracting. Diba? Naibigay na ba ni pwede kayong ma-interview si ma-interview nga natin live yun kasi nasa kanya yung listahan. Sino? You can invite her. Sige, try natin invite. Si Councilor? Councilor Dadarena. Sige. Nakasama ka niya minsan lang Doon, saan ka mo? Saan? Boracay. Wow! Pero anong ginawa niyo doon? Dahil sa yung councilors PCL. Tapos nagkaroon ng raffle sa media. Yung presidente noon, para hindi kami ang pinalad. Pero because that time medyo matinik yung presidente ng PPRCI at talagang magaling siya, gumawa ng way na makasama kami. Sino yun? Namin, expense namin, gastos namin. Sino yung presidente? Mamaya, bubulong ko sa iyo. Okay. So, wala reaction dyan. The 3rd district, bro,
Angga po'y substandard ya project ditan. Oo. Very good. Oy. Balet, Like that. kanto, Oh. kulang susukat to. Ah. 1 kilometer road, nagmali ya 750 meters labat. Eh, Kanto. paano pumasa yan sa inspection team? Mm. May kilala nga ako eh. Di ba? Mm. Kinulang ng sukat yung kanyang ginawa, binawas. Oh? Oh, binawas. So ang ginagawa nila, talagang buong damay sukat kasi nandun sa specification ng project eh. Pero gagawin dan substandard. So, pero yan nakalusot, ay Oh. makumalya dyan. Kulang ng 25 Oh, meters to yun na yung complete 1 tubo kilometer. nila. Oh. Oh. Eh, ba't nakakalusot? Yun. Wala pulakitan. Lalo la may inspector, may man-inspect. Tansa may no road tan, wala ni may antuman, may acceptance. Diyan ako nagtataka, di ba pag nag-inspection kasama pati kuwa? Agauntan. Kasama pati kuwa, kasama yung Di ba kasama rin DPWH yung engineer, na representative, kasama yung COA dun sa pinisay-pisay ni Senador Lacson na may mga porsyento. Oh. Ay, nako. Mula doon, Secretary, alam ni ano yan. Siguro nag-uusap-usap din yan. Di ba? Yung sina Secretary Dizon saka yung mga nag-expose ng mga, di ba? Mga kalakaran diyan. Mag-usap-usap kayo, sit together, tapos ito na. Ito na. Oh, yan na. May courtesy. Sino kayang, ano yan, mandatory? Mandatory, ha? Mandatory. Lahat. Yes. Yan. Ay, Pero, mayroon pa. Oo. Muna ako ng kape. Inom ka muna. Sige, inom ka muna ng kape. Ay, nako. Tulay nagagawa. Pero ito lang gusto nating maasahan. Samantalang yung mga anak ng mga kontraktor, ano yun? Yung mga, alam mo na, yung social na mga inumin. Pero hindi ka ba nagtataka kapaborito, RJ? Hindi ka ba nagtatanong sa sarili mo, bakit ginagawa ito ni BBM? Siyempre. Hindi ba't siyang presidente, siyang Pangulo ng Pilipinas? Hindi ba't supposedly these things are under his watch as President of the Republic of the Philippines? Kaya nga lang, siyempre, sabi niya siguro, ngayon ko lang alam, kalakaran na yan. What? So I'm doing this para patunayan sa madlang people here in the Philippines na talagang ako, for good governance ako. Parang gano'n. After 3 years? Siguro kasi dahil 3 years from now, election ulit. Ngayon lang lumabas. National election. Dahil may mga nagiba. Yan. So, ito, benefit of the doubt. Kasi natin. Kasi na-overwhelm. Pag walang kinalabasan, yung investigasyon na ito, na super dami na sila, na mag-iimbestiga at nagumpisa na sa Senado yung tanungan blues, sana hindi lang pang media yan. Media mileage. Sana may, di ba? Kahihinatnan. Ayun. Yun ang hintayin natin dahil talagang disigido din si Secretary Dizon. Pero ito, alalahanan natin may nakakataas pa sa kanya. No, of course. Of course. Siyempre siya lang yung alter ego kapaborito, RJ. Yes. Hindi naman siya yung namumuno sa Pilipinas eh. Sana nga, yun ang hope natin kapaborito, RJ. Mr. President, sabi nga natin, inumpisahan mo, tapusin mo. Agauntan kapaborito, RJ. Ba't hindi nyo nababanggit yung kontraktor na madami ding proyekto na taga First District? Sige, diretsahin mo na kung sino at babanggitin namin. Sige. Sa nag-react. Sino yan? Kontraktor na taga First District daw na marami ding mga nakuhang kontrata sa gobyerno. Sabihin nyo. Kung sino okay, kasi i-announce sa atin yung wala kaming inaano dito. Sige, sabihin mo at babanggitin namin dito. No problem. Yan. Basta yung impormasyon ninyo talagang legit, no problem. Pantoy, niyan kapalay malam yung oras partner. Baka tayo manatalaran line number 1. Kapaborito Joy Baby. Excited na.
Ang ganda po, salamat sir, at ating tanagagik at sakay ng edition na Liknay Balay. Siyempre, kalupakan tabay lalangula, sari magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tansay magtarilingkor, magturiran ka paborito at ating tanagagik, Joseph Kanilang Bakani. Kaulupkan tabay Timot at the technical side. Ang kapoy arom, the only one, Engineer Nixon Dakal. See you mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop music station in Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE.